Okay, for our copy, and then let me share yung ating pong lesson tonight. Okay. Okay, so tuloy po natin yung ating lesson tonight regarding the discipleship training. At sabi nga natin, itong ating discipleship training, patuloy kong inuulit-ulit ito para tumanim sa ating mga puso't isipan na meron tayong 4 na module o 4 na parte dito sa training na to, no? Yung module 1, nandito pa rin tayo sa module 1 at patungkol sa pursuing Christ, at ang ating mga lesson dito, the gospel, repentance and faith, assurance of salvation, abiding in the word part 1 and abiding in the word part 2 and prayer. Sa module 2, yung ikalawang bahagi nitong training na ito ay loving God. Dito natin pag-aaralan yung attributes of God part 1, attributes of God part 2, tapos delighting in God, obeying Jesus, overcoming temptation, and walking by the Spirit. Sa module number 3, ang ating aralin about this ay about cultivating godliness, at ang ating mga aralin sa topic na ito sa module 3, practicing the one another's, then committing to the local church, the use of time, money and possessions, humility and forgiveness. And then yung last part ng ating module na ating pag-aaralan is yung making disciples, no? At dito sa module 4, ang ating mga aralin ay patungkol sa fasting, spiritual gifts, evangelism, the cause of discipleship, disciples, making disciples, at saka catching a world vision. So dito sa ating module 1 about pursuing Christ, natapos na natin yung gospel, tapos repentance and faith, and then assurance of salvation. Dito tayo sa abiding in the word part 1. At dito sa abiding in the word part 1, na pag-aralan natin at patuloy nating binibigyan ng kahalagahan na kapag sinabing nating abiding in the word, ibig sabihin noon ay ito'y palatandaan na tunay tayo mga disciples ni Lord, no? Sabi niya kasi sa John 8:31, if you abide in my word, then you are truly disciples of mine. So ito'y palatandaan na tayo tunay na mga disipulo ni Lord kapag marunong tayong manatili sa kanyang mga salita. And how is it really to abide in the word? To abide in the word of Christ is to continue to hear it for the purpose of obeying it. So ang ating intensyon, bakit tayo nakikinig sa salita ng Panginoon is for us to obey it, no? So yun po yung ating intensyon, yung ating hangarin, na sa tuwing tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon Jesucristo, ang ating hangarin ay ito ay maitupad at maipamuhay natin sa ating mga buhay, at yun ang ibig sabihin ng abiding in the word of Christ. Okay? Now dito sa ating session nung tong abiding in the word part 1, meron tayong 5 aralin na pag-aaralan. Ito yung hearing, reading, studying, memorizing, and meditating. At sabi nga dito sa diagram natin, no, yung kamay na merong hawak na Bible, dito natin makikita yung hear, read, study, memorize, and meditate. Ito yung pag-aaralan natin sa topic nating abiding in the word. Sabi nga natin, no, natapos na natin noong June 21 yung hearing God's words, tapos noong June 28 natapos natin yung reading God's words, at dito tayo sa studying, no, yung studying God's word, at inumpisahan natin to noong July 12. Pero hindi tayo nakapag-meet last week, but then itutuloy po natin yung study natin dito about studying the word of the Lord. Now, natigil po tayo nung last time, no, bago tayo hindi nakapag-meet last week. Pinag-aralan natin yung books of the Bible, no? Para bang sa isang cabinet, no? Dito natin makita na dito sa ating good evening, Ginalyn. So at dito sa cabinet na ito, inumpisahan natin dito at dito tayo natapos pero hindi natin natuloy, no? At sabi nga sa isang cabinet, makikita natin yung buong libro ng Bible at iisa-isahin natin yan. Yung Old Testament, nasa taas po ng mga yung ikauna at ikalawang level. At makikita natin sa ikatlo at ikaapat na level itong New Testament. Ngayon, kung hihimay-himayin natin to mga kapatid para lubos nating maunawaan ang mga aklat ng banal na Biblia, makikita natin dito na pag sinabing Old Testament,
merong tinatawag na historical books, meron din yung mga poetrical books, no? At pag sinabi nating historical books, ito ay karamihan na makikita natin sa aklat na sinulat ni Moses. Ito yung Pentateuch. Pag sinabi nating Pentateuch, 5 libro na sinulat ni Moses. At ano yung 5 libro na sinulat ni Moses? Ito yung Genesis, the book of Exodus, tapos Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Yan po yung tinatawag nating Pentateuch, at karamihan ng law of, yung mga Mosaic law, yung mga commandment ni Lord na ibinigay ni God kay Moses ay makikita natin karamihan dyan sa Exodus at sa hanggang Deuteronomy. Okay? At part ng historical books din ay yung mga Joshua, yung Judges, yung Ruth, First Samuel, Second Samuel, First Kings, Second Kings, First Chronicles at saka Second Chronicles, at si Ezra, Nehemiah, and Esther. At yung mga poetrical book naman, ito yung Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, saka yung Song of Solomon. Okay? Now, another level ng ating Old Testament books ay tinatawag nating prophecies. So, 3 bahagi kung makikita natin. So kung bibigyan natin ng pansin ng Old Testament, mga kapatid, para sa ating kaalaman, 3 bahagi pwede nating i-divide ang Old Testament. Yung tinatawag nating historical books, and then poetical books, and then the prophetical books. No? At yung mga prophetical books, ito yung mga prophecy na makikita natin na sinulat ng mga prophets. At sabi nga natin last time, meron tayong 2 bahagi when it comes to the prophets, major prophets at minor prophets. Sabi nga natin, pag sinabi nating major prophets, hindi ibig sabihin dahil hindi sila ay parang mas mataas sa mga minor prophets. Alam natin ang lahat ng propeta ng Panginoon ay tinawag ng Panginoon na pantay-pantay. Ibig sabihin, kaya lang natin binahagi o bakit tinawag silang mga major prophets compared sa minor prophets is because mas maraming chapter ang isinulat ng mga major prophets compared sa mga minor prophets. So yung kulang ang pagkakaiba. So pagdating sa prophetical books o books of prophecies, makikita natin ang mga major prophets o mga mahabang writing na isinulat ng mga prophets ay yung Isaiah, Jeremiah, Lamentations at Ezekiel. Okay? At makikita rin natin dito na karamihan sa mga minor prophets, ito yung mga ilang chapter na nasinulat, at makita natin dito si Daniel, si Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah at Malachi. Okay? Now kung aalisin naman natin yung level ng New Testament, meron tayong tinatawag nating historical books din, kagaya ng Old Testament. At ito ay yung patungkol sa istorya about Jesus Christ and His ministry. At dito natin makikita yung tinatawag nating Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. At meron ding history of the early church, yung tinatawag nating mga gawa o Acts of the Apostles. And then mga letter na isinulat, karamihan na makikita natin sa New Testament ay isinulat ni Paul. Yung kanyang letter sa Romans, sa Corinthians, 1 Corinthians, 2 Corinthians, the book, letter of Paul to Galatians, yung letter ni Paul sa Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus at Philemon. So ito, mga letters ito, parang sulat, parang handwritten letter ni Paul, karamihan sa mga churches na kanyang minister na kanyang na-plan at binibisita in those times, ng mga panahon ng kanyang ministry in those times, no? Yung mga missionary journey ni Paul, makikita natin dito karamihan na ito ay isinulat ni Paul para sa mga iglesia sa Roma, sa Corinto, sa Galatia, sa Efeso, sa Filipos, sa Colossae, at sa Thessalonica, at mga writings patungkol sa tao kay Timothy, kay Titus at kay Philemon. Okay, meron din naman ng mga
letters na hindi isinulat ni Paul at ito ay sinulat ng ibang mga disciples ni Jesus Christ. Yung Hebrews, kung mapapansin ninyo, walang nag-aangkin ng kung sino ang sumulat nito. Although maraming nagsasabi ito ay writing ni Paul, pero dahil sa nature o pamamaraan ng kanyang pagsulat ay parang hawig dun sa kanyang mga isinulat. But then anonymous po ito, wala pong talagang makapagsasabi kung sino ang sumulat ng Hebrew. But then alam natin yung ibang mga letters na isinulat ni James, yung kapatid ni Jesus Christ, and then itong First Peter and Second Peter written by the Apostle Peter, and then First John, Second John, and Third John by the Apostle John, and then Jude. Okay? So ito po yun. And then there's also one prophetical book in the New Testament at ito yung tinatawag nating the Book of Revelation. Okay? So that comprises, sabi nga natin, 66 books, okay, 39 from the Old Testament, 27 sa New Testament. Okay, how to study the Bible sa inyong manual. Nilagay ko rin dito sa ating pong slides, no? Kung bibigyan natin ng lahat ng meaning, yung bawat letter ng Bible study. Di ba Bible study, B-I-B-L-E and then S-T-U-D-I. Okay? Now, kung bibigyan natin ng meaning itong acrostic na Bible study, ito ay makakatulong sa inyo para paano ba natin pag-aaralan ang Biblia o paano tayo mag-aaral ng Bible. Okay? At itong mga acrostic na ito, makakatulong ito sa how to begin to study the Bible. Okay? So, bibigyan natin din ito ng pansin later on. So, sa Bible study, ito yung mga pamamaraan on how we are able to study the Bible. Okay? So, letter B, in the Bible, it talks about be absorbed in the text. No? Titingnan natin yan mamaya. And then yung I, identify the central idea. Yung B, build an outline. So kung ito makakabisado ninyo mga kapatid, yung bawat letter ng Bible study, makakatulong ito sa inyo sa pag-aaral ninyo ng mga salita ng Panginoon o mga verses or mga passages na gusto ninyong pag-aralan. So kung i-apply natin itong Bible study, itong acrostic na ito, kung matatandaan ninyo yung mga meaning na yan, makakatulong ito sa inyo kapag in-apply ninyo ito sa inyong mga pag-aaral ng mga verses at passages in the Bible. So yung B, be absorbed in the text. Titingnan natin anong ibig sabihin niyan mamaya. Yung I, identify the central idea. Okay, yung B again, build an outline. Yung L, look for repeated words and phrases. E, examine the context. Now, doon sa study, yung letter S, see the connecting words. Yung T, the 5 W's. Yung U, utilize study tools. D, determine the plain meaning of the text. And then Y, your life. Okay, kung mapapansin ninyo, kung matatandaan ninyo, ito ay pinag-aralan na natin nung nagkaroon tayo ng inductive Bible study, no? Ilang beses tayo nag-meet bago tayo nag-proceed ng discipleship training. Marami tayong beses na nag-aral kung paano natin i-approach ang mga verses at mga passages in the Bible upang magkaroon tayo ng kaalaman kung paano ba tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. At kung mapapansin nito, karamihan dito sa binigay dito na acrostic na may meaning, ito ay napag-aralan natin during our inductive Bible study. Pero mas maganda rin naman na ulitin natin at magkaroon din tayo ng thorough understanding. Ano bang ibig sabihin ng bawat letter na ito sa Bible study na makakatulong sa atin kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. So let's proceed now. Dito tayo uubusin natin yung ating 1 hour sa pag-intindi at pag-uunawa. Ano bang ibig sabihin ng bawat letter na yan ng Bible study na makakatulong sa atin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? So number 1, yung B, be absorbed in the text. Okay? Yung kanina, no? Kung mapapansin ninyo, yung B,
sa umpisa ng Bible, be absorbed in the text. Ano ang ibig sabihin niyan? So be absorbed in the text. Unang-una, when we talk about be absorbed in the text, the first thing to do when studying a passage, sabi dito, is to read it over and over until you have seen everything you can see in it. Di ba? When you are absorbing, when you absorb the text, ibig sabihin doon, hindi tayo maggagawa muna ng mga interpretasyon at wala tayong gagawin munang mga meaning hanggat hindi natin nabasa o yung parang na-absorb na natin kung ano ba ang sinasabi nitong passage. Napakaganda na ma-absorb muna natin yung kung ano ba yung sinasabi ng passage, no? At yun ang unang-unang pamamaraan para tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. You have to read it over and over, no? Patuloy, paulit-ulit. Diba? Sabi ko nga nung nag-inductive Bible study tayo, hindi muna tayo magkakaroon ng pag-aaral na hanggat hindi natin naintindihan ano ba ang sinasabi nito. Yung bang malalaman mo lang kapag na-absorb mo ang text o yung passage is that yung kahit hindi ka na nakatingin, di ba sabi ko sa inyo, kaya na ninyong sabihin yung pinaka-buod o yung pinaka-istorya nitong passage na pinag-aaralan ninyo, no? Di ba napakarami tayong example na ginawa noon, no? At sabi dito, ang unang method o ang unang pamamaraan when you study a passage is to read it over and over hanggat makita ninyo yung lahat ng mga bagay na dapat nating makita doon sa text na yon. Be like a little boy sucking on an orange until there is not one more drop of juice left. Yung para bang hindi tayo titigil, para bang sinabi dito, parang isang bata na sumisip-sip ng orange, no? Hanggat hindi siya titigil in sipsipin yung katas ng juice until na wala nang lumalabas, no? Ganun din naman pagdating sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lay down and soak in the text. Yung para bang let yourself soak in the text of the word of the Lord, no? Yung talagang ibabat natin yung ating sarili sa pag-aaral ng passage na yon at hindi tayo titinggil hanggat hindi natin naintindihan muna ang ibig sabihin. Ibig sabihin noon, kapag kapag nagbabasa tayo ng Bible, basahin lang muna natin, no? Intindihin, basahin at basahin lang muna paulit-ulit hanggang makita natin lahat yung mga bagay na sinasabi ng passage na yon. Higit sa lahat, naintindihan natin anong ibig sabihin at ano yung mga bagay na binibigyan ng pansin at pinapahalagan ng writer doon sa ating pinag-aaralan. Okay? Now, let's proceed. So, unang B sa Bible study, let's go. Sabi doon, yung unang B, be absorbed in the text. Okay? At ang ano ibig sabihin ng absorb, yung para bang you have to read it over and over until you got everything. Okay? So, let's proceed. So, yung pangalawang letter ng Bible study is I. Ano ibig sabihin ng I? Identify the central idea. Okay, so nabasa mo na. Paulit-ulit mo nang nabasa. Okay, you soak yourself in the word of the Lord. Kaya mo nang i-istorya, kaya mo nang sabihin na hindi nakatingin o parang pinaka-summary o buod nung binasa mo. Okay, now, after knowing everything, naintindihan mo yung istorya, nakita mo lahat, itong ang gustong mong malaman tungkol sa passage na ito. Ang pangalawang approach natin doon sa letter I ng Bible study is yung identify the central idea. Alamin daw natin at alamin natin at i-identify natin yung pinakasentrong idea, no, nung passage na yon. So after reading the passage many times, no, seek to identify the one primary central idea in the passage. Ano ba yung pinakasentro nung idea nitong passage na ito? Yun yung gusto mong alamin, no? Ano bang sinasabi dito? Itong lahat ng nabasa ko, ano bang ang primary central idea nitong passage? Yun ang kailangan nating alamin. Kasi doon nakasalalay mga kapatid, kapag na-identify ninyo yung primary central idea ng passage, madali na nating bigyan ng meaning yung bawat verses o yung bawat mga
ibinigay doon sa passage na yon, no? Makikita natin. For example, yung John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, no? For whosoever believe in him shall not perish but have eternal life, no? So ang pinaka-central idea nung John 3:16 is about the love of God, no? Na because of that love of God, because of that love, he sent his only begotten son, no? At ang pinaka-central idea dito yung pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. At dahil sa pagmamahal na yan, ibinigay niya ang bugtong na anak na sinong samantalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So doon ang pinaka-central na binibigyan ng pansin ng verse na yon is yung love of God, no? So ganun, kailangan natin intindihin yung central idea ng isang passage. Now if you were to boil this passage down to its irreducible minimum, what would that one dominant thought be? Yung para bang kung i-screening mo at para bang pipiliin mo talaga yung pinaka-central idea ng itong passage, no? Kailangan nating yung ma-identify, no? Yung para bang unti-unti nating i-reduce itong passage na ito para ma-pinpoint natin at ma-identify natin yung pinaka-central na theme o idea na binibigyan ng pansin ng writer. And this central idea will become the title for your passage, no? Yung para bang kung mapapansin ninyo sa Bible ninyo, di ba may mga chapters at may mga verses. Now, before the verses, no, karamihan sa mga Bible ninyo, meron na kagad doon na central idea. Okay? Kung mapapansin nyo, before, bago mag-umpisa, kunyari, chapter ganito, tapos bago mag-umpisa ng chapter 1, meron na doon nakalagay, no? At sometimes, yung mga nakalagay na yon, yun yung pinaka-central idea ng mga passages na nakapaloob doon. For example, kung verse 1 hanggang verse 10, no? Let me just give a good example. Let me just get my Bible. Okay, so tingnan natin, no? Tingnan natin ng good example here. Okay, for example, okay, so for example, sa 1 Corinthians 11, di ba? Yung sinulat ni Paul. Now, kung titingnan natin sa 1 Corinthians 11, chapter 11, meron siyang verses 1 hanggang verse 35. Okay? Now, dun sa chapter 11, meron parang dalawang central theme na dinivide itong chapter 11 into different central ideas. Okay? Yung una, yung chapter 1, chapter 11 hanggang verse 1, yung chapter 11 verse 1 hanggang verse 16, ang tema o yung buong yon ay patungkol sa worship. Okay? Kung mapapansin niyo, karamihan ng mga binabanggit doon is all about propriety in worship. Yung mga bagay na patungkol sa pagsamba sa ating Panginoon, no? Maraming sinabi diyan yung mga everything about worship at pagdating naman sa verse 17 hanggang yung pinaka-last verse ng chapter 11, ito naman yung tinatawag nating Lord's Supper, no? Yung doon natin makikita yung communion. So kung mapapansin niyo dito, somehow makakatulong na itong mga Bible natin upang ma-identify natin yung mga central theme ng mga passages kasi inilagay na yan. Kailangan lang ninyong intindihin na nakapaloob dito sa mga verses na ito ang pinaka-central idea nito mga verses. At kapag nakita natin at na-identify natin yung central idea ng mga verses na yan, yun yung magiging title ng ating passage. No? Ito yung magiging titulo ng ating pong pinag-aaralan at yun yung napakagandang i-identify. Okay, so be absorbed with the text. Letter I, identify the central idea. Kapag nabasa na natin, tukuyin daw natin yung pinaka-central na idea nitong mga passages na ito na
pinag-aaralan natin. Okay? So another B sa Bible study is you build an outline. Okay? So pinag-aralan mo na and then pangalawa, na-identify mo na yung central idea. Ngayon, pangatlong pamamaraan is build an outline. Now, use your central ideas as the title for the passage and then seek to find the natural divisions within the passage, making sure that each division relates to your central idea. Okay, nakuha mo na yung central idea, okay? Dito sa mga verses na yun, for example, 1 to 11, ang central idea is ganito. Okay, now, dun sa verses 1 to 11, i-build mo yung outline mo based dun sa central idea na nakuha mo. At dito ka gagawa ng mga division nitong passages na ito na para bang itong central idea nito ay bibiyakin natin into different division. Okay? At dito natin makikita para i-support yung central idea natin, gagawa tayo ng mga subunit upang i-build up natin yung central idea na nakita natin out of that passage. Okay, mamaya titingnan natin nga, may mga example po tayo dito mamaya regarding this. Okay, so gagawa tayo ng outline regarding a passage, no, that will talk about our central idea. For example, I will give you a good example. Okay, now sa Philippians, okay, punta tayo sa Philippians 2. Okay, how do we build an outline? Okay, sa Philippians 2, from verses 1 to 11, okay, if you have your Bible with you, open it in Philippians chapter 2. Okay, binasa mo na, di ba? Unang B, sabi doon, absorb in the text. Basahin mo raw patuloy, tuloy ng tuloy hanggat maintindihan mo. Okay, for example, binasa na natin, naintindihan na natin itong chapter 2 ng Philippians 2, where 1 to 11. Okay? Okay, now, sabi doon sa pangalawa natin, identify the central idea. Okay, naintindihan na natin yung letter B. Okay, punta tayo sa I, identify the central idea. Kung mapansinin nyo, sa Bible ko, meron nang nakalagay dito sa tuktok, no? Ng chapter 2 ng Philippians 2, bago pa mag-umpisa yung verse 1, ang nakalagay dito, imitating Christ's humility. Ibig sabihin, from verses 1 to 11 ng chapter 2, ang binabanggit ni Paul dito ay yung para bang gusto ng Panginoon o para bang lahat ng verses na ito ay patungkol sa humility ni Jesus na gusto nating tularan. Yun ang ibig sabihin doon. Okay? Para bang ang binabanggit ni Paul dito sa verses 1 to 11, ang pinaka-central idea niya is yung imitating Christ's humility or yung imitating the attitude of Christ, no? Kasi ang pinaka-central verse nitong chapter na ito, chapter 2 verses 1 to 11 ay yung verse 5. Okay? Ang sabi dun sa verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. So yun yung pinaka-central na idea na ang sinasabi ni Paul dito is that dapat daw ang attitude natin ay kagaya ng attitude ni Jesucristo. Ngayon, so yun yung central theme mo. Okay, yun yung pinaka-central idea mo. Ang central idea mo is, sabi natin, ang central idea natin is yung verse 5, your attitude should be the same as that of Jesus Christ. Okay, so nakuha natin. Okay, yun yung title ng ating passage, no? Imitating Christ's humility, or your attitude should be the same as of Christ Jesus. Okay? Now, sabi dito, build an outline. So yun yung central idea natin. Okay, your attitude should be the same as that of Christ. Ang binabanggit dito yung attitude ni Kristo Jesus na dapat tularan natin. Yun ang central. Ngayon, ang tanong dito, ano yung attitude ni Christ na dapat tularan natin? Okay? So dito, bibiyakin mo ngayon yung central theme natin para tulungan natin yung central idea na yon
i-identify natin, kunyari point 1, point 2, point 3, ito yung mga example ni dito sa verses na ito na nagpapahayag ng attitude ni Christ. Okay? Ano yon? Okay, dito, sabi ito sa verse 6, who in being nature of God did not consider equality with God something to be grasped. Okay? So isang attitude ni Christ na kahit siya'y Diyos, no? That He is in very nature of God, hindi niya kinonsider yung kanyang pagka-Diyos, no? Na dapat bigyan ng pansin. Okay? For example, kung ang attitude ni Christ ay siya'y Diyos at ang iniintindi lang niya ay yung sarili niya, so wala siyang pakialam sa atin, no? Ibig sabihin, kung siya ay Diyos, di hayaan lang niya tayo na mamatay sa ating mga kasalanan. But then sabi dito, ang attitude ni Christ is because even though He is God, He is willing to, hindi niya kinonsider na talaga is Diyos at handa siyang maging kagaya natin, maging tao upang mamatay para sa ating kasalanan. Okay? So doon, yun yung attitude ni Christ. So ilalagay mo ngayon, the attitude of Christ and that we are called by Paul to imitate. Number one, yung attitude ni Christ na parang sabi doon na yung attitude na that hindi niya binigyan ng pansin kung sino siya, but He is willing to give up everything for us, no? Yun yung attitude. Okay? So yun point 1 mo. Point 2 mo, itong verse 7. Okay? But made Himself nothing, taking the very nature of servant, being like a human likeness. So attitude of Christ, no? Yung kanyang humility, that He humble Himself. Na kahit siya'y Diyos, nagpakumbaba siya at handa siyang maging tao at even taking the form of a servant, being made in the human likeness, no? At dito natin na makikita yung attitude ni Christ na hindi niya binigyan ng pansin yung kanyang pagka-Diyos at hinighlight yon, yung attitude ni Christ na handa siyang maging tao at magpakumbaba. Another attitude ni Christ is that yung kanyang obedience, no? Sa verse 8, no? Sabi doon, in being found in the appearance of a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on the cross, no? So dito another attitude ang makikita natin doon, yung attitude ni Christ na yung kanyang obedience, yung attitude niya, yung kanyang humility, yung attitude niya in submission to the will of the Father. So yun, pwede ninyong gawing division. Ito yung parang ilalagay natin yon para makatulong doon sa central idea natin about the attitude of Christ and how we are called by Paul, by the word of the Lord, para ito'y tularan natin na dapat daw maging kagaya, ang attitude natin ay maging kagaya ni Kristo Jesus. At ano yung mga attitude na yon? Blank, 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 no? 1, 2, 3. Ito yung mga verses natin. So, doon pa lang, meron na tayong outline, no? Meron na tayong mensahe na gustong ibahagi natin sa tao. Meron tayong title at yung title na yon, yung pinaka central idea ng lahat ng verses na yan, tapos biniyak lang natin into different division para i-build up, para bigyan natin ng pansin. Bakit natin sinabi na itong central idea natin is because dito, point 1, point 2, point 3. Okay, so parang bini-build up natin yung ating central idea that is that will relate to your central idea, no? Kasi yung outline na yan ang makakatulong sa atin to guide us in now in teaching that or in preaching that passage to the people. Okay? Now, the fourth letter in Bible study is letter L. Okay, B, nag-start tayo. Be absorbed in the text. I, identify the central idea. Yung another B, build an outline. And then the L in Bible study is look for repeated words and phrases. Ilista natin. Kaya nga pag nag-aaral tayo, di ba, sabi ko nung nag-inductive Bible study tayo, hindi lang dapat may Bible kayo, dapat may notebook, may pen, nagsusulat tayo. Especially that we need to look when we are studying the Bible is yung mga words na pinauulit-ulit dun sa pinag-aaralan ninyong verse or passages. Okay?
So as you are reading through the passage, circle or highlight all the words that occur several times in the passage. Pwede ninyong buliugan, pwede ninyong i-highlight, o kung ayaw mong sulatan yung Bible mo, you have your own note o notebook at doon natin isulat sa notebook natin. Sa notebook natin, lagay mo central idea nitong mga passage na ito, lagay mo yung central idea mo, no? Imitating Christ's humility or imitating the attitude of Christ. And what are the attitudes of Christ? Yun yung division mo nitong na ibibuild mo sa central. Ito yung outline mo, the attitude of humility, attitude of obedience, attitude of submission, blah, blah, blah. Okay? Now, ano yung pinauulit-ulit na word doon? Okay? For example, in John 15 verse 1 to 7, maraming dyan sa passage na yan, sa chapter na yan, patuloy na inuulit-ulit dito yung vine, yung branch, yung abide and fruit. Okay? So ito yung mga words na makakatulong sa atin later on kapag tayo'y pinag-aaralan na natin ng husto itong mga passages na ito, no? Napaka-importante na i-highlight natin yung mga paulit-ulit. Bakit pinauulit-ulit yung mga words na yan, yung mga phrases? Because gustong bigyan ng pansin ng Panginoon sa atin itong mga words na ito, kaya patuloy silang inuulit-ulit. At dahil inuulit-ulit yan, dapat napaka-inam na alamin ano ba ang meaning nitong mga verses na ito. Bakit pinauulit-ulit ito? Di ba yung John 15:1-7, ang tema ang central theme niyan, the vine and the branches. Di ba? Yun yung central theme niyan. Na dito sa verses 1-7, nandyan yung analogy ng vine and the branches, no? At dito sabi natin, the vine is Jesus Christ, the branch, we are the branches. At yung patuloy na sinasabi, inuulit-ulit dyan ni Lord that you need to abide in the vine, no? As a branch, you need to abide in the vine. Kasi parang kung tatanggalin natin yung ating mga sarili sa pinakapuno o yung yung katawan ni Kristo, no? So doon binibigyan ng pansin ni Lord yung katagang abide, remain, no? And then sabi niya doon, kailangan daw manatili tayo doon sa pinakapuno at sabi din doon, napaka-importante yung fruit that we need to bear fruit, no? That we will not able to bear fruit if we will not abide in the vine. Okay? So marami tayong mga words na ganyan pinauulit-ulit sa mga passages, kaya napaka-importanting i-jot down o i-note natin o i-highlight niyo sa mga Bible kasi makakatulong yan sa inyo sa pag-aaral ninyo ng mga verses kasi binibigyan ng pansin ni Lord yung mga kataga na yan na inuulit-ulit niya sa kanyang mga salita. Okay? So that's letter L in the Bible, and then E in the Bible is examine the context. Now, what do we mean by that? Pag sinabi natin examine the context, the old is a very true. Sabi doon, a text without a context is a pretext for error. Okay? So make sure you read what comes before and what comes after your passage. Yun nga yung sinasabi ko, no? Kapag mga verses, kunyari, itong verse na pinag-aaralan ninyo nandito sa kalagitnaan, merong mga verses sa taas, merong verses sa baba. Okay, kapag mag-aaral tayo, you always study in the context, yung buo kung saan nakapaloob. Okay, kung chapter, sabi ko nga kanina, di ba, yung balik tayo sa Philippians 2 verses 1-11, ang central theme ninyo is about the attitude of Christ. And then doon sa verse 5, ang sabi ni Paul doon, yun ang pinaka-central theme mo, that you should have the attitude, you should have the same attitude as of Christ Jesus. Okay? Now, yung ano na yon, yung verse na yon nasa verse 5. Pero merong verses 1-4. Sa taas, meron ding verses 6-11. Now, hindi pwedeng yun lang ang pag-aaralan mo sa yung verse 5. Kailangan tingnan mo yung nasa taas from verses 1 and 4, and then yung verses 6-11 para lubos mong maunawaan yung verse 5. You have to examine the context. Hindi mo pwedeng tanggalin siya kung saan siya nakapaloob. Pag sinabing context, saan nakapaloob?
Okay? Kung yun nakapaloob sa verses 1 to 11, dapat pag-aralan mo yung verses 1 to 11, yung lahat ng verses na yon para maintindihan mo yung passage na iniintindi mo. Yun ang ibig sabihin ng examine the context. A text without the context is a pretext for error. Mali na kagad tayo. Yung out of context, di ba? Panadas nating narinig yung word na out of context kapag merong nagpipreach. Ang isang tao nagpipreach o nagtuturo that out of context siya, ibig sabihin, wala, pinag-aralan niya yung verse at dahil yun ay hindi niya pinag-aralan yung buong context, kaya out of context siya. Okay? No? 'Di ba? Kaya mapapansin ninyo, for example, I'll give you a good example. 'Di ba maraming beses kino-quote natin yung I can do all things in Christ who strengthens me. Okay? Now, many times out of context tayo lagi diyan. Okay? Ang maraming beses ang ibig sabihin natin diyan yung parang ang laging idea natin is that kaya nating gawin ang lahat ng bagay dahil si Kristo Jesus ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Okay, tama 'yon. Yes. But you cannot remove that from that context. Okay? Bakit sinabi ni Paul that I can do all things in Christ who strengthens me? Ano yung central idea bakit sinabi yun ni Paul? Kung mapapansin ninyo, kung bakit sinabi niya yon, no? That I can do all things in Christ who strengthens me. Hindi mo siya pwedeng i-take out of context at tatanggalin at parang yun lang ang ating kukunin dun sa passage na yon. Kasi kung hindi ninyo naintindihan yung context niyan at gagamitin ninyo yan sa ibang mga gusto niyo yung palabasin, yun yung tinatawag na out of context tayo. Magiging out of context tayo. Kaya yung isang passage, wag nating kunin yon at i-present natin sa ibang topic na hindi talaga allotted, na hindi yon ay tinutukoy doon sa passage na yon. Kasi kung hindi, magiging out of context tayo. Okay? Magiging out of context tayo doon. Kaya napaka-importante mga kapatid na dapat alam natin, okay, yung kung ano ba ang sinasabi doon ni Paul para hindi tayo ma-out of context, no? Yung I can do all things in Christ. Ngayon, kung titingnan ninyo yung I can do all things in Christ who strengthens me, ang tinatawag dito is all about contentment. Oh, no? Ang sinabi doon ni Paul na why that in everything he can do everything, that because it is Christ who will always strengthen us. But yung context nun is all about contentment, no? Na marunong tayong maging kontento kapag wala tayong that we are able to be sustained, no? Even in kapag meron tayong pangailangan o wala tayong pangailangan. So yung context noon kaya sinabi yon. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin yon tapos i-quote lang natin yung passage na yon into other thing na hindi siya hindi yun appropriate kasi yung sinabi na yon ay para dito sa context na yon. Okay? So yun yung ibig sabihin noon. You will be out of context kung hindi natin pinag-aralan kung bakit sinabi yung verse na yon. Okay? Kaya dapat bago natin kunin yon, pag-aralan muna yung context. Bakit ba ibinigay ito? Okay? Ito yung verse na ito ay nakapaloob dito kaya hindi mo pwede siyang kunin at gamitin yon sa ibang mga thought o ibang preaching mo na may ganung idea pero hindi talaga appropriate yon kaya out of context tayo. So seek to understand the author's flow of thought and what place or passage has its overall argument. So paano natin makukuha yung context? Kung ano yung nakapaloob, okay? Sabi ko nga kanina, no, pinakita ko na sa Bible, Philippians 2:1-11, yun ang context noon. Okay? So kung kukuha tayo ng verses doon, dapat pag-aralan yung buong verses ng 1 to 11. Hindi pwedeng tatanggalin lang yung verse na yon at doon lang tayo mag-aaral at hindi natin kinonsider yung mga nasa taas na mga passages or verses before the passage and after your passage. Okay, yun ang ibig sabihin ng examining the context. Okay?
Now, nandun na tayo. Tapos na yung Bible natin, no? Be absorbed and then identify the central theme. Tapos, sabi doon, and then ano yung B? Build an outline and then look for repeated words and then examine the context. Ngayon, nandun na tayo sa study. Yung study, S means see the connecting words. Kanina, meron tayong mga repeated words. O yung inuulit-ulit. Meron naman yung tinatawag nating connecting words na nagko-connect sa mga sentences o mga words. Ano yung mga connecting words? Yung for, but, therefore, just as, in order, that, because, so then, however, or. Ito ay mga connecting words. Pag sinabing or, may binibigyang dalawang pagpipilian. Okay? Sasabihin niya munang that this one or this one. Okay, so dapat maintindihan yun. Bakit kailangan natin maintindihan yung mga connecting words? Kasi merong binibigyan na pagpapahalaga. Maaaring ito ay ganito or ganito. Okay, so dapat maintindihan natin yung dalawang yon kasi merong option doon, merong tayong pagpipilian. Kaya dapat nating alamin yon. Yung however, merong sinabi munang isang bagay, pero di ba, however, merong gustong ibigyan ng pansin. Kaya dapat kino-connect yung ito sa ganito. Kaya dapat maintindihan natin yon. Yung so then, yung because, di ba? Merong ganung idea. Ngayon, because, dudugtong. Parang ini-expound ang dahilan. Bakit ganito? O bakit sinabi niya yon? Because, like this. No? Yung therefore, meron siyang sinabi sa unihan na parang blah, 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 1, 2, 3, 4, 5. Therefore, parang nagko-conclude siya. Dahil sinabi niya ito, therefore, ganito. Okay? So, mahalaga na maintindihan ninyo yung mga connecting words na yan kasi makakatulong yan sa inyo kapag nag-aaral tayo ng mga passages, yung mga connecting words. Kung ma-highlight ninyo yan sa Bible ninyo or isulat sa mga notebook kasi at bigyan ng pansin ano yung mga kino-connect na mga sentences and words nito mga connecting words na ito, yung for, but, di ba? Merong ganito, blah, 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 but, like this, okay? Meron siyang ni-establish na ganito, but, tapos meron naman siyang binibigyan ng pansin dito. Dapat tingnan ninyo kasi napaka-importante yan mga kapatid to differentiate yung mga ideas, mga thoughts na binibigyan ng writer dun sa Bible na nagkakaroon ng mga na para bang may idinadagdag o merong mga choices o may option na binibigyan ng pansin doon sa mga verses na yan. Ito yung tinatawag nating connecting words. Okay? Now, each of these words has a distinct function. Meron daw mga distinct function within the sentence and noticing it can break open its meaning to you. Kapag marunong tayong mag-identify nitong mga connecting words na ito, doon sa mga sentences na yan, yung mga verses na yan, mabibreak natin yung mabibreak open natin kung ano ba talaga yung kahulugan ng mga ng meaning ng ating verse at ito ay makakatulong sa atin upang maintindihan po yung mga passages na gusto nating pag-aralan. So take note of those connecting words. Okay? So letter T sa study, the 5 W's. Alam na ninyo yan, no? 5 W's, who, what, when, where, why. Okay? Tinatanong natin yung salita, who, sino ba yung mga characters nito, sino yung nagsulat nito, who said this, no? And then what does this tells us, or what is like this, and then when, kailan ba ito, kailan nangyari yon, where, saan, why, bakit. Okay, so jot down the answers to find from the text. So kailangan may notebook, who, what, when, where, and why. Nabigyan na natin ng pansin yan noon sa ating inductive Bible study noon. Okay, now so we are now in U sa Bible sa study. U, utilize study tools. Utilize, ibig sabihin, gamitin daw yung mga makakatulong sa atin sa pag-intindi ng Biblia. Maraming tayong mga study tools, concordance, mga Bible dictionary, cross-references, various translation, commentaries,
can enable you to obtain more information on the passage you are studying. So makakatulong daw ito sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon kung meron tayong mga ganyan. Ngayon, sabihin natin, Pastor Nick, wala akong mga ganyan. Available po yan kung may internet kayo. Marami pong mga site na may mga Bible dictionary, mga cross references, mga translation, mga commentary. Available po yan lahat sa online. So dapat alamin nyo lang po yung mga site na pwede kayong makakuha ng mga ganyan, no, ng mga dictionary, mga cross references, at not necessary na kayo bumili kayo nito, but then kung yan po ay free sa internet at ma-access po natin yan, makakatulong yan sa inyo sa pag-aaral ng salita. So don't trust to commentaries quickly. Marami kapag nag-aaral tayo ng verse, ang ginawa ng iba para shortcut, pupunta na kagad sa commentary. Commentary, ito yung mga comment ng mga Bible scholars o mga theologians on a particular verse. Okay? Dahil shortcut, ayaw mo na mag-aral, ang ginagawa ng iba, shortcut, punta na kagad sa commentary para makuha na nila kagad yung meaning. Hindi na sila itong tinuturo natin ngayon, no? Yung be absorbed, identify the central theme, and then identify the context. Hindi ka na maggaganon. Shortcut yung gusto mo, kaya yung iba nagraras na lang sa commentary. Pero sabi dito, don't trust the commentaries quickly in this process or you will deprive yourself of the joy of discovering the insight for yourself. Yung para bang dinideprive natin yung sarili natin na tayo mismo madiscover natin yung ang gusto ng Panginoon na gusto niyang maintindihan sa salita na yun kapag nag-shortcut tayo. Many study tools can be accessed for free online, sabi ko nga. No, so, wag nating ugaliin mga kapatid na kapag may magtuturo tayo, magsishare tayo sa BS natin everyday, punta na tayo kagad sa mga commentaries online. Wag nating ugaliin po yon. Hindi tayo matututo mga kapatid kapag gagawin natin yan. So, maganda magkaroon tayo ng pamamaraan, kaya nga tinutulo natin ito sa inyo para kayo mismo ay makapag-discover ano ba yung mga insight na gusto ng Panginoon na ikaw mismo ang nakakita at napag-aralan mo yon at yun dahil iyon ay yun binigay ni Lord sa iyo at yun yung gusto mong gusto niyang bigyan pansin sa iyo, yun yung ibibigay mo rin sa mga taong tuturuan mo. Hindi na tayo para bang hindi tayo naghirap na pupunta na lang tayo online at doon natin kukunin lahat yung gusto nating ituro sa iba. Okay, huwag natin pong gawin yon. Okay, so utilize study tools, makakatulong po yan, and it is available online. Okay, letter D sa study, determine the plain and natural meaning of the text. Sabi to, the old saying is still true. If the plain sense make good sense, seek no other sense. Okay? Okay, we should not look for some deep allegorical meaning in it. Ibig sabihin, kung plain lang yon, yun na yun. Huwag mo nang expound. Ganun lang kasimple yon ang ibig sabihin. Seek no other sense. Yung para bang maraming beses kasi, very plain yung verse, pero binibigyan mo pa ng napakaraming meaning, pero ganun lang yon kasimple. Okay? So sabi dito, we should not look for some deep allegorical meaning of the text, but rather be content with the plain meaning which appears on the surface of the scripture. Okay? Para bang isang okay, sa isang lupa, okay, ikaw gusto mong makita, okay, kung gusto mong magkaroon ng kunyari, gusto mong madiscover yung treasure nung passage, okay? Sometimes yung meaning nung passage nandun lang sa ibabaw. Okay? Ngayon, ikaw dahil gusto mong intindihin, sometimes hinukay mo ng hinukay na wala na, no? Dahil gusto pong maging malalim pa yung pagkakaintindi mo, hinukay mo na hinukay, samantalang nandun lang yun sa ibabaw, yun na yun mismo. Huwag mo nang hukayin kasi ganun lang kasimple yung ibig sabihin nun. So sometimes nagiging binibigyan natin ng allegory. Allegory minsan yung wala doon, ikaw mismo nagbibigay ng meaning. Okay, yun yung maging maingat tayo mga kapatid.
Sometimes yung itong passage na ito hindi sinabi yon pero dinagdagan mo na wala naman doon. Yun ang ibig sabihin ng ng allegory o allegorical meaning ng text. Kakahukay ninyo, kakadip ng ano, para bigyan ng meaning yung passage na yon. Hindi natin alam na nandun lang pala yon, yun lang pala ang ibig sabihin noon. Wag na nating bigyan ng ibang meaning yung passage na yan kasi ganun lang yon. O, ganun lang kasimple yon. So be careful about that, no? Determine the plain and the natural meaning of the text. Okay? So hindi mo na siya kailangang i-expound pa dahil ganun lang siya kasimple. Okay? So 'di ba, sabi doon, 'di ba, merong isang passage, Jesus wept. Okay, ganun lang kasimple 'yon, no? Eh, umiyak si Jesus. Okay, ganun lang kasimple 'yon. Hindi mo na pwedeng wag mo na siyang expound, no? Hindi mo na kailangang expound pa 'yon, no? Nabigyan ng meaning pa 'yon, no? Na paano siya umiyak, okay? Wala naman sinabi dun sa verse na yon kung paano umiyak si Lord o humagulgol ba siya o sumisigaw, wala naman sinabi dun. So sometimes nilalagyan natin, dinadagdagan natin yung Jesus wept ng kung ano-ano, eh wala namang ganun lang kasimple yon, no? So wag ninyong bigyan ng maraming meaning yon, ganun lang kasimple yon, no? Sometimes gusto nating alamin kung paano ba umiyak si Lord, eh wala naman sinabi doon. Sometimes binibigyan natin ng meaning yon na ganun lang kasimple yon. Okay, so yun ang ibig sabihin nito. So determine the meaning of the original author to his readers. Ano ang intensyon nitong original na meaning ng author sa kanyang sinusulat ng mga readers in those times? Yun ang alamin natin, hindi kung ano yung meaning nito para sa atin. Hindi, yung meaning nung author, kung bakit sinulat nung author na yon nung mga audience in those times. Okay, ang original audience ay hindi po tayo. Kung isinulat ni Paul itong libro na ito ay, for example, 60 AD, okay? Nung mga panahon na yon, sino sinusulatan niya itong mga church na ito? Okay? So ito ay intended for them. Kunyari, Ephesians. Sa book of Ephesians, maaring sinulat yon in the year 60 or 60 to 62 AD by Paul. So ang intention niya ay sulatan yung mga mananampalataya sa Ephesians noong mga panahon na yon, 60 AD. Okay, 62 AD, tayo 2,000 years na. So hindi yon para sa atin. So kailangan alamin natin anong intensyon ni Paul, bakit sinusulatan niya itong mga mananampalataya, anong mga panahon na yon, ano yung dinidil niya. Okay, intindihin natin na anong problema ng mga believers in those times. Okay, and then ano yung dinidil. Ngayon, itong mga principle na yan, ano ba yung tinuturo ni Paul to deal with that, yun yung kukunin natin at dadalhin natin sa ating time. Yung mga principle, kasi ang principle sa Biblia, hindi nagbabago. Yung pa rin ang principle nun. Okay, kaya lang, may dinidil yung nagsulat nun at anong intensyon nun, yun ang alamin natin at yun ay para sa kanila. Kaya lang, may mga principle, may mga something there na pwede nating gamitin din sa ating time at yun yung kukunin natin at yun ang parang i-apply sa ating context, no? Sa ating time today. Okay, so be sure we need to know the meaning of the original author to his readers in those days. Okay, last letter ng study, your life. Okay? Anong ibig sabihin nun? The Bible was not given to make sinners smarter but to transform their lives. Okay, so yung Biblia, bakit binigay sa atin yan? Para ma-transform ang ating mga buhay. No? Hindi ibig sabihin para maging smart tayo, maraming matuto, maraming matutunan. Sometimes, ang dami ninyong alam ng mga memory verse, pero ang tanong ko sa inyo, ilan sa mga memory verse na yan nakitang-kita na sa buhay ninyo at yan ay nag-transform na sa buhay ninyo? Marami tayong kino-quote, mga verses, memory verse, okay? Yes, napakaganda mag-memory verse tayo mga kapatid. Pero be sure when you memorize those verses, yan ay na-apply natin sa buhay.
Kasi kung memory verse lang tayo ng memory verse at wala namang transformation sa buhay natin ng mga memory verses na yan. So what is that? You are just making yourself smarter to the people. Na parang sabihin itong mga, para bang pinalalabas mo itong taong ito, maraming siyang alam sa Bible kasi nakakapag-memorize siya. Pero ang tanong doon, hindi lang yung memory, mga kapatid. Lahat ba yun ay nagaganap na sa buhay natin? Yun yung kailangang magandang testimony na gusto natin bigay sa tao. Hindi yun lang yung parang na-memorize natin sa bibig, pero as you memorize, as you speak those memory verses ng yung mga bibig, nakikita sa ating pamumuhay, no? At yun ay kitang-kita, yun yung nagiging um, uh, yun ang nagiging tumatanim ng maayos sa mga tao. So the Bible was given to us to transform our lives. Okay, your job in studying the Bible is not done until you have applied the truths you discover to your own life. Bakit ba tayo nag-aaral? Okay, anong intention mo? Bakit mo gusto maunawaan itong verse na ito? Sarah, kapag naunawaan mo, i-apply mo sa sarili mo. At dahil ito'y nangyayari na sa iyo, gusto mo ibahagi sa iba, ituturo mo. Okay? So, di ba sabi nga natin kanina before we started, abiding in the Word. How do we abide? Studying the Word, and then ang intention mo while you're studying is for you to apply it, for you to live it. Yun ang ibig sabihin ng abiding in the Word. Abiding in the Word is continuously hearing the Word of God with the intention of obeying it. Walang purpose, walang dahilan why you are studying if you are not, ang intention mo ay i-apply yun sa buhay mo. Nonsense yun. Nag-aaral ka pero wala ka namang intention na i-apply mo sa buhay. So that is not a good knowledge or not a good study at all. Kasi studying the Bible is, ang intention natin doon is to apply the truth you discover into your own life. And as you discover it and apply in your own life, now that's the time that you share it to the people so that they may also know it and apply it in their lives. Okay? So tayo, kapag nagpipis tayo, nagtuturo, tayo mismo ang estudyante. Okay? Ikaw mismo ang tinuturuan, ang unang estudyante mo ay sarili mo. Bago mo turuan ng iba, ikaw muna ang dapat turuan mo sa sarili. Yun yung ikaw muna ang matuto dun sa gusto mong ituro sa iba. Okay, hindi ka pwedeng nagtuturo sa iba tapos hindi mo naman tinuro yon sa sarili mo at yun na ina-apply mo sa sarili mo. So do it first in yourself. As you study it, ikaw yung unang nakaalam, ikaw yung merong tatamasa muna ng unang blessing ng word of the Lord at yun ay gusto mong ibahagi sa iba. So applied the SPEC method. Ano yung SPEC method? Ito na naman, merong bawat letter may meaning. Okay, what do we mean by SPEC method? Ito raw yung how do we apply. Sins to avoid. Sa mga verses na pinag-aaralan natin, merong mga sins na binibigyan ng pansin ng Panginoon sa mga salita niya na ayaw niyang gawin natin, na doon tayo magkakasala. Okay, so when you are studying the word of the Lord and you are doing now your application, okay, write mo SPEC, S-P-E-C-K, doon sa notebook mo. Sa S, ito bang verse na ito, merong sinasabi na commandment na iwasan ko raw kasalanan? Okay, maaaring nakalagay doon. Sexual immorality or lying, okay, nakalagay doon sa verse na yun. Okay, lagay mo. Sins to avoid, lying. Okay, or judging others. Okay, so lagay mo doon. And then promises to claim. Meron bang binanggit na pangako si Lord dito sa verses na ito, sa passage? No, lista mo mga promises ni God. God promised like this, God promised like that. Okay, so E, example to follow. Meron bang example si Jesus Christ na binanggit dito sa passage na ito na gusto niyang tularan ko siya at gusto kong i-apply din sa buhay ko? O lagay pa doon. Okay, commands to obey. Ano yung mga commands dito na gusto ni Lord na i-obey ko? Okay? Knowledge to gain from the text. Ano yung mga knowledge na gusto ni Lord na matutunan ko? So, itong SPEC, yan
ito yung makakatulong sa'yo, ito yung pamamaraan to apply it in your life. That when you know na, okay, hindi ko pala dapat ito pala yung dapat kong iwasan para hindi ako magkasala kay Lord. So, yun pa lang, nandun na yung knowledge, no? Na talagang dahil nabasa ko ito, I will end praying na, Lord, may you give me grace na talagang I will able to avoid these sins na sinabi mo sa passage na ito, no? Maraming salamat po, Panginoon, sa mga promises na sinabi mo dito sa salita na ito, na inaangking ko itong mga promises na ito, Panginoon. Tapos turuan mo ako sa mga example na ibinigay mo sa akin ngayon, no? So, doon pa lang makikita mo na yung SPEC method, ito yung pamaraan how to apply it in your life. Ano yung mga dapat iwasang mga kasalanan, ano yung mga promises na dapat i-claim natin, na tumanim sa ating puso, ano yung mga example na iniwan ni Kristo na dapat tularan, no? Ano yung mga commandment na dapat isa-isip, isa-puso, na alam natin na dapat i-obey. And then knowledge na makakatulong sa atin upang lubos natin maunawaan kung sino tayo, yung ating patungkol kay Lord, sa kanyang mga bagay na gustong pansin sa buhay natin. So, lahat ng yan ay para sa atin. Okay? Ito ay makakatulong sa atin na makapagbabago sa ating buhay. So, once na ito yung nagaganap na sa buhay mo, ito na ngayon yung spec na yan din naman na ituturo ninyo sa inyong mga gustong turuan, o yung sa inyong mga nasasakupan. Okay? So, napaka-importante po ito, no? Yung spec method, and then alam din natin kanina yung Bible study, no? Bawat letter ng Bible study ay merong pong kaakibat na mga meaning, no? Upang tayo po ay, let's go back again doon. Okay? Yan. Bible study, bawat letter ng Bible study, ito yung method na gagawin natin kapag tayo nag-aaral. B, be absorbed in the text. I, identify the central idea. B, build an outline. L, look for repeated words. E, examine the context. Alamin yung pinaka-context. S, see the connecting words. T, the 5 W's. U, utilize study words tools. D, determine the plain meaning of the text. And Y, your life, no? And it means things that we need now to apply in your life so that you may able to gain transformation of what you are learning from the Lord. Okay? Now, dito, quickly, bago tayo mag-end ng prayer, tingnan natin, 2 Timothy 1:9-10. Ito yung example sa inyong mga manual. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given to us in Christ Jesus before the beginning of time, but it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. Okay, yan yung gusto mong pag-aralan, 2 Timothy 1:9-10. Okay? Now dito, ang sabi dito, okay, 2 Timothy 1:9-10, ang central idea daw niyan, the gospel of God's salvation. Sabi doon, no? Dito, pinipigyan dito ni Paul kay Timothy yung gospel regarding what? The gospel of God's salvation. And then, ano yung patungkol sa salvation na yan? The application of our salvation. Okay, called us with a holy calling. Tapos yung basic, ano yung pinakabasihan ng ating salvation? Not according to our works. Ito palang salvation natin ay hindi sa ating gawa, but according to the grace of the Lord. Okay, yung application of our salvation, nandun yung calling, tapos yung sovereignty of our salvation, His own purpose, which has granted to us in Christ from all eternity, accomplishment of our salvation, but now has been revealed, it is accomplished by the Lord Jesus Christ. And ano yung naging result ng ating salvation? He has abolished death and brought life and immortality to life through the gospel. So yan po yun, no? Ang central theme natin, the gospel, anong
Okay, Gospel of God's Salvation. Now, what about this? Ano yung makakatulong sa atin dito sa Gospel of God's Salvation? Ito nga yun, no? Ito yung mga division na gusto mong i-build up. Ito yung outline mo based on this central theme of the Gospel of God's Salvation. You will talk about ano yung application nito, ano yung basihan nito, ano yung sovereignty ng ating salvation, who accomplished the salvation for us, and then ano yung naging resulta ng ating salvation. Okay? So, yun po yung ibig sabihin nun. Although sa ngayon medyo mahirap po yan, pero sabi ko nga, practice po yan. Kailangan nating mag-practice na. Kagaya kung I hope and pray na pinapractice natin yung natutunan natin sa inductive Bible study na ang dami nating mga example noon. I hope na press pa yan sa mind niyo kasi kung hindi, then parang naging walang saysay po yung ating pag-aaral noon. Okay? So steps to take, one or more days as we end, on one or more days this coming week, choose a passage. So ito po yung assignment ninyo, no? Siguro sa susunod na meeting natin, I will ask some of you to present your Bible study of a verse. Okay? Para ba ang gagawin ninyo, choose a passage of the Bible you would like to study. It might be best to limit yourself initially to just a paragraph. No? Huwag masyadong mahaba. Siguro just few verses. With a pen and notebook, begin to record your findings from this passage as you go to the 10th step. Apply ninyo yung natutunan natin dun sa Bible study, BIBLESTUDY. Doon, you go again to your manual and then try to go back again dito sa ditong Bible study method, and then use that dun sa verse na gusto mong pag-aralan, and then let's discuss that next meeting. Okay? Hindi tayo muna pupunta sa manual natin. Gusto kong pag-usapan yung inyong mga assignment, and maybe be ready with that. Okay, so on our next meeting, and then we'll try to discuss po yung inyong mga nagawang mga Bible study regarding the passage that you have learned. Okay, ang ating memorization verse, 2 Timothy 2 verse 15. Okay, try to memorize that and it will help you with regards to the topic that we have. Okay, so I think that's it. So next meeting po, ang assignment ninyo is to do a Bible study of a certain passage, maybe 2 verses lang, or it's up to you kung up to what extent you want to apply yung Bible study, no? Yung lahat ng letter ng Bible study, apply natin yun do sa ating po, and then let's go to your assignment and let's discuss that. Okay? Okay, so with that, let me just stop this recording and then we pray.